Hello there! Welcome back to my channel, Jenny. Pangatlo, lumaban para manalo. Pangatlo, ang mamunang ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Sa unang aklat ng mga taga-Korinto, Kapitulo 10, versikulo 31, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ganyan tayo dapat mamuhay para masiyahan ang Diyos. Pang-apat, magbago ka. At panghuli, ang mamuhay na kasama si Jesucristo bilang Panginoon ay pamumuhay na nabago. Hindi naman magiging perpekto ang buhay natin, pero kapag bumagsak tayo, madadala natin ang mga pagkabigo na iyon kay Jesucristo. Nangako siyang patatawarin tayo at lilinisin sa ating mga kasalanan. Sabi sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 9, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya ay tapat at matuwid. Araw-araw ay kailangan nating bitawan ang mga dati nating pamumuhay at tandaan na mga bago na tayong nilalang, sabi sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, versikulo 24, at kayo'y mga gihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Sa pagtalikod natin sa ating mga kasalanan at pagtanggap ng bagong buhay na ibinigay ni Kristo, ay mas nagiging matibay ang ating pagbabago upang maging kawangis niya. Sabi sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 12, versikulo 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugot at ganap na kalooban niya. Madalas na ang buhay Kristiyano ay salungat sa agos ng buhay sa mundong ito. Kaya nga kailangan natin ang buong pusong paninindigan sa ating pangako, tunay na pagmamahal kay Jesucristo, isang disiplinadong buhay, handang aminin ang ating mga pagkakamali at iwanan na natin ang dating pamumuhay para maging matagumpay ang ating buhay kay Kristo. Kapag isinuko natin ang lahat ng aspeto ng ating buhay kay Jesucristo, maaari tayong mamuhay ng ganap ayon sa kanyang nais. Panghuling kaisipan, magsaulo ng 2 talata mula sa Aralin 3. Ipamuhay ang salita ng Diyos, sabi sa Joshua, Kapitulo 1, versikulo 8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang inyong pamumuhay. Pagpapatibay ng aking pag-ibig sa Diyos, sabi sa Juan Kapitulo 14, versikulo 21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin, ay iibigin ang aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubosang magpapakilala sa kanya. Pangalawa, magpatuloy ka sa iyong huling aralin. Magpatutuok para kay Kristo. Maaaring ito ang pinakamahalagang aralin sa lahat. Ito ay tungkol sa pagbabahagi ng iyong pananampalataya sa iba. God bless everyone!